Itong content ko na 'to, sagot ko para sa mga nagtatanong sa akin na kung bakit daw ako patuloy na sumusuporta pa kay VP Sara. Kahit na wala naman daw akong kinikita sa pinagagagawa kong ito. Kahit itong pagva-vlog ko, wala akong kinikita dito. Mas lalo nang walang nagpapasahod sa akin dito na kahit sino. Talagang totoo yan, alam ng Diyos yan. At kahit nga mga sarili ko ng mga kadugo, mga kamag-anak, kinukumbinsi nila akong tumigil na dahil baka ikapahamak ko pa daw ito. Lalo na sa current situation ng buhay ko ngayon na yan nga, baka lalo kong malagay sa alanganin. At ang sagot ko sa kanila ay isa lang, na ito ay ginagawa ko dahil sa prinsipyo. Dahil ito para sa paglabang ko, no? Para sa katotohanan, para sa kung ano man ang maitutulong ko para mapaangat ang kalagayan ng ating bansa, no? Even little ways, no? O kahit malaki man yan, willing akong gawin. At kahit isugal ko pa nga itong buhay ko o isakripisyo, yan ang masasabi ko. At lagi ko sa kanila sinasabi na dati pa naman akong ganito, no? Na-discover kong ganito ang sarili ko nung dati nung panahon ni Tatay Digong na yan nga, nakwento ko na sa inyo to mga Kanoy Pino na na-inspire ako sa kanya na makisabay talaga dun sa war on drugs, no? At talagang yung pati anti-corruption na yung advocacies niya noon talagang isinulong ko noon sa lugar ko sa Makati. At hindi ko makakalimutan yun kahit balik-balik na rin natin ang mundo, kahit anuman ang naging alanganin na sitwasyon sa buhay ko, hindi ko pwedeng itanggi, no? Na tama ang ginawa ko. Tama ang lahat ng yun. Walang mali sa nakikita ko. Tolongges na magsasabing mali ang maging makabayan. Tolongges lang din ang magsasabi na mali ang lumaban para sa bayan. At tama ang manahimik at tama ang matakot. Tolongges yun. Inutil ang magsasabi nun. Kasi ang kaduwagan, alam nyo, hindi yan hinahangaan dapat eh. Di ba? I'm a Christian and ang Diyos natin hindi duwag yan, no? Nagwala pa nga ang Diyos eh. Di ba sa labas ng simbahan nun, binaliktad niya ang lamesa at talagang sinigawan niya ang mga tao doon dahil sa kanyang emosyon, no? Ibig kong sabihin, hindi tayo dapat maging hipokrito at hindi rin tayo dapat magbulag-bulagan, no? Hindi pa naman ako naging born again Christian nung ako'y nagsimulang lumaban para sa pagkontra sa droga at anomalya nung sa Makati. Katoliko pa lang ako noon, pero talagang parang feeling ko talagang tinatawag tayo ng Panginoon noon na isakripisyo ko yung mga negosyo ko noon, no? Na yun nga, napabayaan ko. At nawalan ako ng kita noon ng mga panahon yun. At ayun, talagang lumakas sa loob ko suddenly, no? Na alam ko hindi magagawa ng isang ordinaryong citizen yun ng Pilipinas o ng residente ng Makati, no? Pero ngayon, itong current situation natin, patuloy tayo lumalaban, no? Kasi ang pinaka-importante sa akin ngayon, bukod sa ang pangalawang buhay, no? Kapag namatay tayo o pag wala na tayo sa mundo, ang isa sa pinaka-importante sa akin yung salitang legacy, Ako, hindi na importante sa akin kung ano ang kaharapin kong mga dangers, no, sa buhay na ito. Pero ang most important para sa akin ngayon ay ang legacy na iiwanan ko sa mundong to, no? Kasi ako ililipas din. Hindi natin alam pagkatapos ng video itong may post ko na ito, no? Na pagtulog ko, yun na pala yun. Hindi na ako magising bukas, no? Maganda, nasabi ko sa inyo to, no? Nang maalala nyo ako sa munting paraan na ito, no? At hindi natin alam kung tatagal din ang buhay natin ng 80, 90, kahit 100 pa na taon ng buhay natin. Hindi natin alam, ang Diyos lang ang tanging makakapagsabi niya, no? Depende sa kung anong plano niya sa atin. Basta ang alam ko, ako'y lumalaban, no, para sa kapakanan ng ating bansa. At si VP Sara ang aking sinusuportahan at ipinagtatanggol ng walang bayad, ng walang kapalit. Dahil talagang nakikita ko na siya ang inaapi. At si VP Sara talaga ang representante ng ordinaryong mamamayang Pilipino.
na sumisigaw na ng pagbabago at talagang sabik na sabik ng umangat ang bayan natin, no. Masyado na tayong napaghuhulihan eh. Kahit yung mga neighboring countries natin, parang kawawa ng nagiging estado natin. Ultimo Vietnam, yung Malaysia, Indonesia, no? Ultimo yung Myanmar nga, katabi na natin ngayon eh, na may civil war na nangyari, di ba? Ibig sabihin, talagang paurong patras, pabulok tayo ng pabulok ang bansa natin. Dahil sa mga namumuno, no? Sa bangag na administrasyon to. Kaya ito, hiling ko lang sa inyo, sambayan ng Pilipino, sa ating mga followers din, no, na patuloy lang tayong maging aktibo at patuloy tayong magsalita, no, sa mga nakikita nating kamalian at kagarapalan ng mga buhaya, mga politiko sa bulok na administrasyon to. Mga bangag na politiko, no. Kahit na yung mga nandyan sa Senado, yung karamihan na nandyan, hindi naman karamihan, no. Kasi naniniwala akong majority dyan talagang hindi boboto para ma-impeach si VP Sara, no? Pero mangilan-ngilan dyan sa Senadong yan talagang mga tulongges at mga bangag nga, no? At yun nga, pati yung mga politikong namalitahan, no? May katapusan din ang mga yan. At ngayon, mag-enjoy muna sila sa kanilang mga nakuha mula sa pera ng bayan, no. Pero hintayin nila kumbaga ang karma, yan, no. Hindi naman talaga ako naniniwala sa karma, no, kasi Kristiyano tayo. Pero yun yung salita kong napili, no. Bilang isang paglalarawan na ang Diyos isang patas na Diyos, no. Kumbaga just siya. Gusto niya na i-equal ang lahat, no. Parang equalizer yun na hindi pa pwedeng pansamantagalo habang buhay kang maghari-harian, no. At yung mga inaapi habang buhay na inaapi. Ang Diyos alam niyan kung kailan niya iangat ang mga naapi at kung kailan niya ibabagsak ang mga naghari-harian, ang mga nagsisiga-sigaan sa ating society. So yan, konting sharing lang to, no, pero kahit paano gusto ko kayong mabigyan ng unting wisdom din, no, tungkol sa kung bakit ako patuloy na nag-aalat ng effort at time sa paggawa ng mga gantong contents, no, para sa inyo at para sa bansang Pilipinas. So hanggang dito muna tayo mga Kanoypi. Lagi ko kayong nire-remind na lagi kayong maging makabayan upang ang Pilipinas one day ay maging Singapore. At hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.